Ano nga ba ang kalayaan? Good morning, magandang umaga. Ngayon po ay araw ng June 12, Friday. Ngayon po ay ika 128 selebrasyon ng Philippine Independence Day. Honoring the fast, fulfilling our purpose today, and building our next generation. Magandang umaga at tayo po ay mag-celebrate ng ating kalayaan. Pero ano nga ba ang kalayaan? Huwag kang aalis dyan at tayo ay magkasama-sama sa ating pag-celebrate at pag-welcome sa umagang ito. The Philippine Independence Day, ito po ay simultaneous sa isang bansa, sa ating bansang Pilipinas, buong sandatahang lakas at hindi lamang po sandatahang lakas kundi maging ang ating mga LGUs at CSO sa buong Pilipinas ay magse-celebrate ngayon ng 128 Philippine Independence Day, June 12, 2026. Kalayaan na may pananagutan, paglilingkod sa Diyos, bayan at kapwa. Ano nga ba ang kalayaan? Ano nga ba ang tunay na kalayaan? Alright, in the meantime, nais kong banggitin ang aming Zambales 306 mula sa CDC or Community Defense Center sa pangunguna ni Colonel Berhel M. Lagitan, GSCSC, Philippine Army, ang aming butihing director, and of course ngalan ni Madam Battalion Commander Lieutenant Colonel Wilma Bilman, Commanding Officer, Battalion Commander, and of course ang aming Commanding Officer si First Lieutenant Larry Evangelista ng HQ. Mamaya po ay magkakaroon po ng flag racing diyan po sa aming pinaka-main camp or kampo dito sa Castillejos. And of course, sa ating commission officers or non-commissioned officers, enlisted personnel, ang amin pong First Sergeant si Laika Mangusing at sa lahat ng HQ staff. Fellow reservists, civilian volunteers, distinguished guests mamaya, at sa bawat Pilipinong naririto sa Zambales at sa kabuuan ng buong Pilipinas. Isang mapagpalang ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. So magtitipon-tipon po mga kasundaluhan, ang mga citizens, and we are grateful beneficiaries of the sacrifices of those who come before us. Amen. So, totoo po yun. Kung wala po yung ating mga nauna o mga nagsakripisyo noong araw para sa atin, ay wala po tayo. Huwag ka pong alis. Ako po ay magbabalik. Atin pong ginugunita ang mga nauna o tinatawag nating mga heroes for their sacrifices. As a pastor and enlisted personnel, NCO, I am honored to share before the brave men and women who continue to the noble tradition of service, patriotism,
and sacrifice. Let us pray. We thank you for the freedom that we enjoy today. Thank you for the courage of our forefathers, the sacrifices of our heroes, and the dedication of our soldiers who continue to defend our nation. Bless our officers, enlisted personnel, reservists, and their families. Grant wisdom to lead, courage to serve, strength to endure, humility to honor you. May the Republic of the Philippines continue to be a nation guided by the righteous and truth. In Jesus' name we pray. Amen. Ang teksto po na ating pagbulay-bulayan sa umagang ito ay mula sa Psalms 33 verse 12. Ang sabi dito ay, "Blessed is the nation whose God is the Lord." Mapagpala o pinagpala ang bansang tumatawag at ang Diyos niya ay ang Panginoon, ayon sa mga awit 33:12. And Deuteronomy chapter 6 verse 10 and 12. Ang sabi ay, "Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Manirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo nagtatag. Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo naroon at masagana na ang lahat ng bagay, huwag na huwag ninyong kalimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin." Tandaan po natin dito, ang sabi niya ay huwag na huwag ninyong kakaligtaan kung sinong nagdala, sinong gumabay. Ganon din po sa ating bansa. Sino ang mga nagtalaga? Bakit naging Pilipinas? Mapalad ang sabi ng Biblia, ang mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang binukod. Magandang araw, magandang umaga sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na sa mga ating mga kasundaluhan, Police, Coast Guard, Reservist, First Responder, at sa bawat mamayang nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Sa ika-128 na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, hayaan ninyong itanong ko ito. Kung hindi natin alalahanin ang sakripisyo ng kahapon, paano natin papahalagahan ang kalayaang tinatamasa natin ngayon? At kung hindi natin gagamitin ng tama ang kalayaan, ang ating kalayaan ngayon, di ba malayang-malaya po tayo? Ano ang maiiwan natin sa susunod na henerasyon? Yan po ay isang katanungan. Ang kalayaan ay hindi lamang regalo ng ating mga bayani. Ito ay responsibilidad na dapat nating pangalagaan. Ngayong araw, nais kong ibahagi ang mahahalagang mga katotohanan. Ito po ang una. Ito po yung tatlo. Honor the past. Live your purpose in the present. Build together for the next generation. Ang una po ay honoring the past. We have to honor. We have to remember the sacrifices that purchase your freedom. Sa verse na Deuteronomy 6:12, then sabi ay, "Then beware lest thou forget the Lord." Huwag mong kalilimutan ang Diyos. Paulit-ulit na inutusan ng Diyos ang Israel na huwag kalimutan ang kanilang pinanggalingan. Ganito rin tayo bilang mga Pilipino.
Hindi tayo magiging malaya kung walang nagbuwis ng buhay. Walang nagbuwis ng buhay. Kung wala sila, sa lugar ng Bataan, sa Corregidor, sa Tirad Pass at marami pang larangan ng pakikibaka para sa kalayaan. Isang ilustrasyon na aking babanggitin. May isang sundalo na nakatayo sa harap ng monumento. Monumento ng mga bayaning namatay sa digmaan. Hindi niya personal na kilala ang mga yon. Ngunit dahil sa kanilang sakripisyo, malaya siyang nakakatayo roon. Ganon din ang ating kalayaan. Hindi natin personal nakikilala ang marami sa ating mga bayani. Ngunit araw-araw nating tinatamasa ang bunga ng kanilang sakripisyo. Ngunit higit sa lahat, huwag natin kalimutan ang pinakadakilang sakripisyo, ang Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo maging malaya mula sa kasalanan. Alalahanin natin ang kasaysayan, igalang ang mga veterano at mga naglilingkod ngayon. Huwag kalimutan ng Diyos na siyang nagbigay ng tunay na kalayaan. Ang pangalawa po ay live your purpose in the present. Ito po yung ating pangkasalukuyan ngayon. Freedom is not merely a privilege. It is a responsibility. The Bible says in Galatians 5:13, use the liberty of an occasion to the flesh, but by love, serve one another. Use not liberty for an occasion to the flesh, but by love, serve one another. Ang tunay na kalayaan ay hindi paggawa ng gusto lang natin. Ang tunay na kalayaan ay paggamit ng ating buhay para sa tama at makabuluhang layunin. Para sa ating mga men in uniform, ito pong uniforme na aking suot ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan. Ito ay simbolo ng serbisyo, sakripisyo, dangal, at katapatan. Para mas sa mga sibilyan, hindi lahat po ay may uniforme, ngunit lahat po tayong mamamayan ng Pilipinas ay may tungkulin. Maaring ikaw ay guro. Maaring ikaw ay simpleng ordinaryong manggagawa. O kaya'y magulang, estudyante, o negosyante, or ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Lahat po tayo ay may papel sa pagpapalakas, sa pagpapatatag ng ating minamahal na inang bayan. Mga minamahal na kapatid, ang watawat ng Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang bahagi, ngunit iisang bandila lamang. Ganito rin ang bansa. Iba-iba ang ating trabaho, ating katayuan, ngunit iisa ang ating layunin, ang ikakabuti ng bansang Pilipinas. Tanungin po natin ang ating sarili. Paano ko ginagamit ang kalayaan? Ako ba ay nagiging pagpapala sa aking komunidad? Ang aking pamumuhay ba ay nagbibigay dangal sa Diyos at sa bayan? At ito po yung pangatlo. Build together for the next generation. What we build today becomes the inheritance of tomorrow. The Bible says in Proverbs 13:22, a good man leaveth an inheritance to his children's children. Ang taong mabuti ay nag-iiwan siya ng mana sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kaanak-anakan. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan. Iniisip po natin ang ating susunod na henerasyon. Yan po ay mandato ng ating gobyerno, ng ating mga kasundaluhan.
Pero ito po ang isang ilustrasyon. No? May isang tao na nagtanim ng puno ng mangga kahit alam niyang hindi niya maabutan ang pinakamasaganang bunga nito. Nang tanungin siya kung bakit siya nagtatanim, ang sagot niya ay ganito: may nagtanim para sa akin noon. Ngayon naman, ako ang magtatanim para sa iba. Yan ang diwa ng tunay na pagkamakabayan. Para sa mga men in uniform, bawat araw ng tapat na paglilingkod ay nagtatanim ng seguridad para sa kinabukasan ng ating mga anak. Para sa mga sibilyan, bawat mabuting halimbawa, bawat tapat na trabaho, bawat panalangin para sa bansa, at bawat kabataang inyong nahuhubog ay isang binhi para sa mas magandang Pilipinas. Ang atin pong imumungkahi, atin pong gagawin ay magtayo ng kulturang may integridad, pamilyang may takot sa Diyos, pamayanang may pagkakaisa, at bansang may pagmamahal sa katotohanan. Sa pagdiriwang natin ngayon ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas, tandaan po natin, honor the past, alalahanin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani at mga naglingkod sa ating bayan. Fulfill your purpose today. Gamitin ang kalayaan para maglingkod sa Diyos, sa pamilya, at sa bayan. At ang panghuli ay build for the next generation. Mag-iwan ng pamana sa pananampalataya, dangal at pagmamahal sa bansa. Mga minamahal na kababayan, ang kalayaan ay hindi lamang ipinagdiriwang ito ngayong araw, kundi ito po ay pinagpapatuloy natin sa mga sumusunod na mga taon. Ito po ay ating pinapangalagaan. At ang pinakamalaking kalayaan na maibibigay sa tao ay kalayaan mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Habang itinataas natin ang bandila ng Pilipinas, itaas din natin ang ating mga puso sa Diyos na siyang pinagmumulan ng tunay na pag-asa ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga tagapaglingkod ng bayan, at higit sa lahat, mabuhay ang Panginoong Hesus na nagbibigay tunay na kalayaan ng bawat isa sa atin minamahal na bayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tunghayan po ninyo ang aming mga pictures mamaya. Kami po ay nandun po at magkakasabay-sabay po kami na magtaas. Buong Pilipinas po yan. At sa aming unit po dito sa HQ ay magkikita-kita po kami mamayang 6:30 at sana ay makapag-live din ako doon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga minamahal na kaibigan, kapatid. Atin pong namnamin, atin pong isagawa at isakatuparan. Mabuhay ang Pilipinas.